Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. Happy Fiesta! Sa araw na ito, tayo po ay nagdiriwang sa kapistahan na banal na sanggol. Isang pagdiriwang kung saan tayo ay inaniyayahan na sa hiwaga ng isang sanggol, marami po tayong matutunan. At bilang tagasunod ni Jesus, tayo din ay tinatawag kagaya ng isang sanggol o isang bata. Dito po sa ating ebanghelyo ating narinig na in order for us to be great, we need to be like a child. Na makikita po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang simplicity, sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa Diyos, at higit sa lahat, yung buong pusong ibibigay ang kanyang sarili. Pero mga kapatid, when I was reflecting the gospel of today, I would like to share with you the simple understanding the message of this celebration. The Feast of Child Jesus offers us the mystery of God, a God who reveals us through simplicity, trust, and also humility. Pero sa araw na ito, I would like to share with you my humble reflection. Una, tayo po ay tinatawag na maging isang bata na may puso na handa pong makinig. A person who is willing to listen. When a person is capable of listening to the command of someone, that person will be able to grow and to learn. Yan po ang buhay natin mga Kristiyano, na ang tunay na anak ng Diyos handa pong makinig sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Ito din ang nangyari sa ating buhay bilang mga anak. Sa bahay po natin, nandyan po ang mga magulang, nandyan po nagbibigay ng kautusan, mga reminders din kung ano ang dapat natin gawin in order for us to have a better life. Nandyan po sila, nagiging gabay. Ganun din ang Diyos. Nagsasabi po siya ng salita, hindi po isa lamang salita, kundi buhay na salita. Isang salita na nagbibigay buhay at nagbibigay din ng gabay. And that is why, my dear brothers and sisters, bilang anak ng Diyos, dapat tayo marunong makinig sa Kanya. Because that is the sign that we are indeed His children. Sabi ko nga kanina, ang tunay na anak ng Diyos, handa pong makinig sa kanilang mga salita. Ganon din ang nangyari sa ating Panginoon. He wishes that everyone is going to listen to Him. Kasi lahat po ng mga bagay na sinasabi niya ay para sa ating lahat. Para sa kabutihan ng lahat. And this is also the same with our parents. Sinasabi ang mga bagay-bagay, reminders, mga kautusan, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kabutihan. And hopefully, we will be able to learn how to listen. Alam ko, in the world today, there are so many noises in our place, in our society, na sometimes nadidistract tayo, nawawalan tayo ng focus para manatiling makinig sa salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, bilang isang sanggol, isang bata, dito po sa ating ebanghelyo, tayo po ay inaanyayahan na sana magkaroon po tayo ng puso ng isang bata na handa pong makinig. Pangalawa po, ang pangalawang mensahe sa ating ebanghelyo sa araw nito, ito ay magkaroon din ng puso ng isang bata na handa pong sumunod. So ibig pong sabihin, hindi pala sapat ang makinig lamang. Hindi po sapat na malaman lamang natin ang kautusan. Hindi po sapat na makinig lamang sa kautusan at salita ng Diyos. Ang importante po, dapat natin sundin kung ano ang narinig. Galing sa Diyos at galing sa ating pamilya. Amen? And that is why, my dear brothers and sisters,
Kung nakikinig lamang tayo at wala tayong ginagawa, wala pong mangyayari. Kung tayo lamang ay nakikinig at wala na ring concrete action, we will never be able to experience transformation or conversion. Yan po ang mensahe sa araw na ito, mga kapatid, na dapat natin bigyan ng action kung ano po ang kautusan na binigay ng Diyos, kung ano po ang narinig natin galing sa Diyos, galing sa homilya, galing sa mga katekismo na ating inaatinan. And that is why, my dear brothers and sisters, this is the reminder for each one of us. Marami po sa atin nakikinig pero hindi naman natin sinusunod. Marami din sa atin na nakikinig, sumusunod, pero walang pagbabago. Kaya ang pangatlo pong mensahe sa araw na ito, sana po ay magkaroon po tayo ng puso ng isang bata na handa pong matuto at magbago. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig pong sabihin is that it is not enough to listen. It is not even enough to follow. Marami po sa atin nagpa-follow, right? Do this, pero walang pagbabago. Do that, pero wala pa ring pagbabago. And that is also the same with us, right? Marami pong beses, I myself, I follow my parents, do that and do this. Pero ang tanong, merong bang pagbabago sa sarili ko? Or merong bang pagbabago sa sarili natin? Di ba kadalasan wala? Kasi sinusunod lamang natin dahil tayo ay takot. Hindi natin sinusunod dahil ito ay para sa ating kabutihan. Amen? And that is why, my dear brothers and sisters, kagaya po ng isang sanggol or bata, they are very willing to listen. They are very willing also to obey. And most especially, they are also willing to learn and also embrace the metamorphosis or the transformation sa ating sarili. And that is why, sa araw na ito, sa kapistahan po ng banal na sanggol na si Jesus, tayo po ay inaanyayahan that through the inspiration of the Holy Spirit who is going to animate, to ennoble our spirit also, we will be able to learn and teach ourselves to be like children. Children that is willing to listen. Children that are willing also to obey, and most especially to learn and to transform through the image of the child Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen.